Magandang umaga po sa lahat at maligayang kapistahan ng Lanaval dito sa buong siyudad ng Quezon City. Siguro nagtataka kayo bakit ba ito'y napakalaking selebrasyon sa buong siyudad ng Quezon City at bakit ating pinagdiriwang uli ang ina ng banal na Rosario ngayong ipinagdiwang na natin ito noong October 7. Ito'y bunga ng ating kasaysayan sa nangyari sa ating bayan noong 1646 na sa halos isang daang taon ng paiging sakop ng Espanya, sinubukan din tayong sakupin ng mga Olandes o ng mga Dutch. Paano gusto nilang magkaroon sa Southeast Asia, sa Asia, ng isang sentro para sa kanilang gustong gawin na paghahari din sa buong mundo, maging dominant din sila sa buong mundo, katulad ng Espanya, katulad ng Portugal noong panahong iyon. Ang bayang Olandes, ang mga Dutch, ay mga protestante. Kaya kung sila'y nanaig, siguro protestante tayo ngayon lahat. O marami sa atin ang protestante at hindi katoliko. At talaga namang kamangha-mangha ang pangyayari kung paano nila nadaig ang mga Olandes noong panahong iyon. Sapagkat mas maayos ang kanilang mga tinatawag na mga barko noong panahong iyon. Pero ang mga Kastila sa Pilipinas at ang mga Filipinong Katoliko ay sinabihang magdasal lamang ng rosaryo habang nangyayari ang gera na ito. At nagdasal nga sila. Araw-gabi walang putol ang pagdarasal ng rosaryo hanggang dinatapos ang gera at nang sila'y manalo laban sa mga Olandes, ang mga gerero, ang mga Espanyol na mga sundalo kasama ang mga Pilipino na sundalo rin, sila ay nangako sa mahal na Birhen na sila'y maglalakad papunta ng Santo Domingo upang siya'y pasalamatan. Kaya naglakad sila na nakapaa. At ngayon, ito ang ating naalala. Tagumpay sa gera ng mga Espanyol. Hindi ng Espanyol, kundi ng pananampalatayang Katoliko laban sa pananampalatayang Protestantismo dahil sa tulong at pag-agubay ng ina ng Santo Rosario ng Lanaval. Kaya ito isang pag-aalaala ng pagtulong ng mahal na ina sa sambayanang Pilipino, sa simbahang Katolikong Filipino upang manatili itong matatag at malayo sa kapahamakan. Kaya nga, no October 7 din, ang mga obispo natin ay nagsabi na simulan natin ang pananalangin sa tulong ng mahal na ina. Nang sa ganon, yung laban natin ngayong panahong ito, laban sa korupsyon, laban sa masamang pamahala, ay maputol na at tunay na magkaroon tayo ng pagbabago sa ating sambayanan. Pero, paano kaya ito mangyayari? Una sa lahat, parang ang sinasabi sa atin ng ating karanasan at ang ating ding pagkilala sa ating pagka-Pilipino, parang mahirap nating magawa ito sa sariling lakas natin. Katulad rin nung panahon nang manalo ang mga Pilipino at mga Espanyol na Katoliko laban sa mga Olandes. Wala sa lakas, wala sa armas, kundi sa tulong at paikiisa sa atin ng mahal na ina sa paikibaka. Ito rin ang dapat lagi nating isipin. Sa ating paikibaka, laban sa kasamaan na nangyayari ngayon, wala sa ating lakas ang ating pagkapanalo, kundi naroon lamang sa tulong ng ating mahal ina at sa awa ng Diyos sa atin. Paano kaya magiging matagumpay itong laban na to na ating hinaharap ngayon? Siguro, magandang tignan natin ang ating pagbasa. Ang unang laban sa kasamaan ay nangyari, masabi natin, doon
sa pagdating ng Mesiyas. Ang siyang tunay na lakas ng tao at ng Diyos laban sa kasamaan. Doon sa pagdating ng manunubos na si Jesucristo upang ang tao'y ibalik muli sa kalooban, sa kaharian, sa pagnanais ng Diyos, upang ang tao ay malinis sa lahat ng kasamaan na umiiral sa kanyang puso, upang ang tao ay muli maging tunay na mukha at larawan ng Diyos na naglalang sa Kanya. At paano iyon dumating sa ating kasaysayan? Dahilan sa isang babae na nagtiwala, naniwala at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang inalala sa atin sa ating Ebanghelyo. Maganap sa akin ayon sa wika mo. At makikita natin ang babaeng ito, ang mahal na ina ng Santo Rosario, ay patuloy na naging tapat sa paikinig at pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay niya nung tawagin siyang maging ina ng Mesiyas. At pinagpatuloy niya ito nung siya'y binigyan din ng misyon ng kanyang anak bago ito umakyat sa langit, na maging ina ng sambayanan ng Diyos. Kaya nga, sa ikalawang pagbasa mula sa Aklat ng mga Gawa, makikita natin siya sa gitna ng mga apostol na nalangin. At alam natin ngayon, kaisa natin siya sa ating panalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Iligtas mo kami sa lahat ng kasamaan na umiiral sa aming lipunan ngayon. Baguhin mo ang aming mga puso. Gawan mo kami at bigyan mo kami ng pamunuan na tunay na sa amin tutulong tungo sa pagbabago ng aming sambayanan dito sa Pilipinas. Ang mahal na ina natin naalala ngayon sa ating pagsasama-sama sa selebrasyong ito ay hindi kailanman bibitaw sa atin. Ngunit ang kanyang hinihiling, magdasal kayo. Huwag kayong huminto sa pagdarasal. Meron ng kasabihan ang mga deboto ng Santo Rosario. The family that prays together, stick together. And if the Filipinos will stick together for the common good, we will succeed in this fight. Pero meron pa tayong dapat gawin kung talagang nais nating sundin ang ating mahal na ina. Tularan din natin ang kanyang puso at ang kanyang kilos. Laging bukas sa kalooban ng Diyos at laging handa na gawin ito, na parang sinasabi sa atin, baguhin mo muna ang iyong kalooban. Alisin mo ang iyong galit sa iyong puso. Alisin mo ang iyong inggit sa iyong kalooban. Alisin mo ang iyong pagkamakasarili at lagi mong isipin ang kabutihan ng nakarami at ang buong sambayanan. Alisin mo ang korupsyon sa buhay mo. Huwag kang manloko. Huwag kang mandaya. Huwag kang gagawa ng masama laban sa kapwa mo. Maging mabuti kang tao. Maging larawan ng Diyos na lumalang sa iyo. Nawa tayong lahat ay maging tunay na maging deboto ng mahal na ina ng Santo Rosario sa patuloy na pagdarasal para sa kabutihan ng ating sambayanan at sa ating pagsunod sa buhay ng ina ng Santo Rosario. Laging nakikinig sa panawagan ng Diyos, sa tinig ng Diyos, at laging sumusunod dito. Amen.